When we had this one-on-one talk or discussion, paano naman Sen Ping, sabi niya, marami tayo, may mga kasamahan naman tayo dyan, mahilig lang magpadagdag, hindi naman naghahanap kung saan kukunin yung pandagdag. And that's the reason why I counter-proposed to him. Pero baka pwedeng, pag nakita ko may umusbong sa isang agency, pwede ko bang tanungin sa'yo kung sino yung responsible na nagpadagdag sa isang agency? And he agreed. No, kitang-kita na natin. Hindi ko nga binanggit yung pangalan niya because I didn't want to mention any name of any legislator. Initially, when I was discussing with my staff, sabi ko, i-blur na lang natin yung pangalan. No, kasi nag-iisa yung mame-mention. But the day before I delivered the speech, sabi ko, teka muna, bakit ba tayo magko-cover up sa kanya? Siya naman ang umaamin. Nakalagay, funded by his office. Sobrang nakakagulat na balita. Grabe si Senator Ping Lacson, tumestigo na. Nagulat si SP Escudero. Nahuli na sa Senado ang sabwatan. Ayon sa nakalap nating impormasyon, mismong si Senator Erwin Tulfo nagsalita na merong magkasabwat sa flood control, isang senador at isang congressman. Nagbabala ibubulgar niya kung sino at ano ang pangalan. Grabe si Senator Ping Lacson, tumestigo na. Nagulat si SP Escudero, nahuli na sa Senado ang sabwatan. Tara panoorin natin. Mr. President, I rise today with anger and frustration. Not just as a legislator, but as a Filipino taxpayer. Because what I heard in the privileged speech of our colleague, Senator Lacson, is nothing short of a national disgrace. Ginoong Pangulo, ito po ay garapalan at sistematikong pandarambong harap-harapan. Habang ang mga bata ay hindi makapasok sa eskwela at mga manggagawa late sa trabaho dahil sa baha ang kalsada, may mga opisyal at kontratista na nagbubunyi sa kanilang mansyon. Now, will a distinguished gentleman from Cavite yield to some direct and very serious question? Willingly to the distinguished gentleman from Palawan and the Republic of the Philippines. Ang una ko pong katanungan, Mr. President, ang pag-i-insert po ba sa NEP o ika nga sa BICAM, kaya bang gawin ito ng isang ordinaryong mambabatas o kinakailangan niyang ika nga maging opisyal o may kataasang katungkulan bilang mambabatas, Mr. President? Every legislator, Mr. President, is entitled to introduce amendments. No? Hindi natin mapipigil because all of us, ako mismo, nag-amend po ako, nagsasubmit ako ng amendments. When we had this discussion, I had this discussion with the chairman of the Finance Committee, and right away, he understood where he was coming from when he was reluctant during my interpellation to accept my supposed amendments na i-identify natin yung mga proponents ng mga amendments. When we had this one-on-one talk or discussion, paano naman Sen Ping, sabi niya, marami tayo, may mga kasamahan naman tayo dyan, mahilig lang magpadagdag, hindi naman naghahanap kung saan kukunin yung pandagdag. And siyempre, ako tagahanap noon, being the chairman, magagalit naman sa akin yung mga agencies na binawasan ko para idagdag doon sa mga advocacies, doon sa mga proposed amendments ng ating mga kasamahan. And that's the reason why I counter-proposed to him na okay, accepted, pero baka pwedeng, pag nakita ko may umusbong sa isang agency, pwede ko bang tanungin sa'yo kung sino yung responsible na nagpadagdag sa isang agency? And he agreed. No? And that was good enough for me because I thought at the time that the outcome would be the same. No? Na, ang importante, Mr. President, if something goes wrong with the implementation of the project, at na-trace back natin do sa legislator, congressman man o senador, na siya yung nag-propose, somehow, meron siyang shared responsibility to see to it that the implementation of the project na dinagdagan niya ng pondo, maayos. But, if we don't have the mechanism to identify or to backtrack and trace back to the proponent or proponents of the amendments, then wala, malakas ang loob. Imagine, Mr. President, punta tayo sa Nauhan, Oriental Mindoro. No, kitang-kita na natin. Hindi ko nga binanggit yung pangalan niya because I didn't want to mention any name of any legislator. But,
initially, when I was discussing with my staff, sabi ko, i-blur na lang natin yung pangalan. No, kasi nag-iisa yung mame-mention. But the day before I delivered the speech, sabi ko, teka muna, bakit ba tayo magko-cover up sa kanya? Siya naman ang umaamin. Nakalagay, funded by his office. Tapos nakalagay doon, congressional allocation, accomplishment report. And then when he was interviewed on the same day or the following day after my privilege speech, wala akong alam dyan. No? But I also pointed out in my privilege speech na sa NEP, 810 million lang yung nandun eh. Pero nangyari, pagdating ng GAA, naging 1.9 billion. So, sino ngayon nagpasok ng 1.1 billion? Worse, Mr. President, hindi pa sa regular budget kinuha. Kinuha niya from the Special Purpose Fund, from the unprogrammed appropriations, which is under the Special Purpose Fund. How can you know, ngayon lang ako nakarinig na from the regular budget, nag-realign papunta sa unprogrammed appropriations and vice versa. Hindi po nangyayari because yung regular budget, ito yung items in the GAA na talagang ito yung nakakalat sa mga implementing agencies. Now, unprogrammed appropriations under the Special Purpose Fund, ang tawag po dito, standby fund, augmentation. Pag kinapos ang pera sa regular budget, huhugot doon sa program appropriations. And there are requirements. Hindi ganun kasimple. Kailangan merong excess revenue collection or merong bagong revenue measure o kaya may approved loan. Napakahirap pong i-access. Kaya this will be one of the questions that I will raise before the DBCC to ask DBM paano na nakapag-allocate, nakapag-release ng SARO sa isang proyekto na hinugot yung pera from the unprogrammed fund. Marami po tayong dapat i-correct, Mr. President, kasi ang pagkaalam ko sa budget natin, tatlo po yan eh. Regular budget, Special Purpose Fund, and automatic appropriations. Now, when will we stop? Baka mamaya pati automatic appropriations i-realign na rin. Okay. Mr. President, sa inyong pong nakaraan na privilege speech, nabanggit po ninyo ang paggamit nga ng unprogrammed funds for flood control projects. Maaari niyo po bang ipaliwanag for the record paano itong mga pondo na ito na na-access at nagagamit despite their nature as one program, Mr. President? Hindi ko po may papaliwanag yan kasi mahirap pong gawin yan eh. Ang pwede magpaliwanag dyan, DBM. Paano na-access yung unprogrammed appropriations para i-allocate sa flood control project. Ang masama, substandard pa. Sa inyo pong research, Mr. President, were there instances where unprogrammed funds used to finance projects that turn out to be anomalous, incomplete, or even non-existent? Yes, Mr. President. Doon nga, sa case study namin sa Oriental Mindoro, yung 1.1 billion na nanggaling sa unprogrammed appropriations, yung iba doon nahugot para gawin yung isang proyekto na substandard. Kaya nga tigas ng katatanggi yung congressman eh, na hindi akin yan. After owning up, no, by way of billboards, banners, even on Facebook, na siya mismo yung nag-post, na ako yung nag-allocate, talagang ano, sabi ko nga, mapag-angking congressman. Now, it's very easy to deny na siya yung responsible sa realignment or sa insertion because hindi mo matitrace eh, walang record. Sa House kasi, di ba, sabi nga ni Congressman Toby Tiangco, small committee. No? Isasabit sa small committee and then bahala na, wala nakakaalam, walang record. Even in our case in the Senate, di ba ang practice natin, magko-caucus tayo, and then the chairman or chairperson will just ask the individual members, magsubmit na kayo ng individual amendments. I understand the predicament of the chairman, Mr. President, because if we tackle everything on the floor, hindi tayo matatapos. Kaya ginagawa na lang, for exigency, magsubmit na lang kayo ng written amendments. But, Mr. President, sana man lang, alam natin kung sino yung nag-submit ng written amendments. Kasi meron daw tayong kasama rito, magdadagdag sa isang department ng 5 billion. Wala namang kasama kung saan kukunin.
I think we should be responsible enough na pag nagdagdag tayo sa isang department, sa isang agency, tayo na rin ang humugot kung saan kukunin. Para kumpleto, kasi zero sum yan, Mr. President. Para bang plus minus, we will end up with the same sum, total. Kasi we cannot increase the budget. We can only reduce or maintain the total, the net total of the items or the funds for that particular GAA. Mr. President, you also mentioned coded budget in Bulacan First District. There were 28 projects all pegged in 77.199 million. Sa dinami-dami po ng ahensyang naghimay-himay ng budget, bakit po nakalusot? Bakit ngayon lang natin ito nakita? Bakit tila hinayaan natin na mangyari ito, Mr. President? The same question lingers in my mind, Mr. President. Paano nangyari? I cannot answer your question, Mr. President. Mr. President, sa darating po na budget deliberation, paano po ito dapat bantayan, lalo na ng mga parte ng inyo pong grupo ng minorya? Well, sa akin, one good deterrent is to identify the proponents of the amendments or insertions. Malaking deterrent po yun. Kasi sa ngayon, malalakas ang loob na mag-insert in the billions or tens of billions of pesos kasi alam nila hindi naman sila ma-identify eh. But if they know that the records would show kung sino yung mga nag-introduce ng amendments or insertions, then that's a good deterrent. Hindi lang yun, Mr. President. Sabi ko nga kanina, there will be a shared responsibility on the part of the proponent or proponents to really monitor yung implementation ng mga proyekto na sila mismo yung responsible for the insertion. Mr. President, to what extent do members of Congress or local officials have discretion or influence in identifying flood control projects in their areas, Mr. President? There should be no discretion, Mr. President. Dapat ito nakapasok lahat do sa local development plans being submitted all the way up, from the Barangay Development Council to the municipal or city to the provincial and eventually to the regional development councils. You know, I'm glad that the President issued Executive Order number 82, enhancing or strengthening the regional development councils. And I hope maging active talaga yung mga regional development councils, yung mga local development councils in the crafting of the National Expenditure Program. Ang problema, the timing is off. No? I heard from most governors na while the budget call happens sometime in February, March, April, prior to the zone of the President, kasi within 30 days, kailangang may sabit na yung NEP sa House of Representatives. The problem is, hindi pa tapos yung mga regional development councils. Late na sila. So hindi na sila makakahabol sa budget call. I think DBM or the DBCC, Development Budget Coordination Committee, should take a second look doon sa timing or the pacing of the budget process. Mauna sana dapat yung pag-submit ng mga regional development councils. Anyway, members din naman doon yung mga regional directors ng national agencies, along with the governors. Dapat mauna sila bago mag-budget call. Na sa ganun, nakasynchronize yung mga needs and priorities ng mga local government units doon sa ipiprepare na National Expenditure Program or the President's budget. Pangulo, nabanggit din po ninyo sa inyong nakaraang privilege speech na may mga contractors tulad ng Darcy and Anna Builders, Wawaw Builders, that are repeatedly implicated in fake or recycled projects that are so-called ghost or guni-guni projects. Bakit po nangyayari ito? Ano po ba, meron po bang pamamaraan, Mr. President, na maiwasan na ito sa susunod, na ito po'y matanggalan na lisensya, na ito po'y makasuhan para hindi na po umulit pa? Rightly so, Mr. President. We really should run after these people, But, of course, we also have to rectify yung mga flaws sa ating sistema sa gobyerno rin. Because it is the PICAB that issues accreditation, even to agencies na nabanggit na nga ni Minority Leader kanina, na may kaso na sa Court of Tax Appeals. Nire-renew pa yung accreditation. Tapos single A lang yung ang categorization, bibigyan mo ng pagkalakalaking proyekto.
So these are things that we should tackle when the Blue Ribbon Committee resumes its next hearing. We should raise this issue with PICAB, with DPWH, with all the agencies that should clarify these matters. Mr. President, I have last two questions. Would the good gentleman, the former chief of the Philippine National Police, that the existing or that the specific gaps or loopholes in the current accountability chain from project design to fund release to monitoring allow corruption and inefficiency to persist unchecked? We should not allow, Mr. President. And we have this mandate of oversight. Because pag nagpasa tayo ng batas, our duty doesn't stop there. We should monitor, we should exercise our oversight function as members of the Senate, as members of Congress, to see to it that the law that we passed are properly implemented. In this case, the General Appropriations Act. Mr. President, would you agree to have an independent third-party inspection of projects to detect ghost projects or substandard construction in real time? Kasi po may sabwatan ng DPWH at ang COA. So, sang-ayon po ba kayo na magkaroon ng third-party inspection? Sang-ayon po ako, Mr. President. Distinguished gentleman from Palawan. Regarding calls for independent audit investigation, would you support including local community-led monitoring or citizen reporting platforms to add another layer of oversight, Mr. President? I agree, Mr. President. Finally po, Mr. President, would you happen to know ang contractor na kamag-anak po ng isang COA official or other government agencies? Alam po natin lahat yan, Mr. President. Maraming salamat po, Mr. President. Now I yield the floor. Thank you. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Tulfo, Majority Leader. Yes, so Mr. President, next to interpolate is our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros. I move that she be recognized. Senator Risa Ontiveros, recognized. Salamat, Mr. President. To my respected colleague in the minority, maaari po bang makapagtanong din ng ilang mga tanong? Opo, to the distinguished lady from Capiz. Salamat po, Mr. President. Mr. President, sa privilege speech nyo, nabanggit nyo po yung mga questionabling proyekto na ipinasok sa General Appropriations Act. Paano po ba sinisigurado na yung budget na pinasok para sa mga proyekto ay napupunta sa piling contractors, Mr. President? DPWH po makakasagot niyan. Sila kasi nag-a-award. Sila yung may Bids and Awards Committee. Sila lahat yung responsable pagdating sa implementation. Sa atin po, yung oversight nga, which is what we're doing now exactly, Mr. President. We're exercising oversight over those projects in 2024, 2025, even 2023. Salamat, Mr. President. Kaya talagang magiging napaka-importante ng papel ng DPWH dun sa pagpapatuloy na Blue Ribbon Committee hearings na lalahukan po natin mula sa Minoria, whether to prove us right na pwede tayong may assumption of regularity or tumulong sa Blue Ribbon at tumulong in the wake nung inyong explosive na privilege speech, ipakita o ibunyag yung katotohanan kung paano maaring kahit yung ilang mga kawani or opisyal nila ay naging kasabwat pa sa katiwalian. With all the safeguards naman po sa ating bagong-bagong amyendang procurement reform law, sa modus na inilarawan po ninyo, Mr. President, sa inyong privilege speech, may mga contractor pa rin na nakakalusot. How are they therefore able to game the process? Kaninong approvals mula sa gobyerno ang kinakailangan ba nila para ma-fix ang bidding, makagawa ng less than standard projects at makatakas pa sa pananagutan, Mr. President? The real culprit here, Mr. President, is collusion. Without collusion, hindi po pwede mangyari ito. We encountered one DPWH official. Hindi ko na sabihin ko anong lugar, pero minor official po ito na nasa District Engineering Office. Ayaw nyo pong mag-sign off kasi member siya ng inspection team.
Pagka may ganun, hindi makakalusot kaya merong isang ayaw makisama. So, the real culprit really is collusion. Pag nagkaisa-isa yung sindikato, patay na si Juan de la Cruz, Mr. President. At alang-alang kay Juan de la Cruz, sana, Mr. President, mabuhay yung ganyang mga minor members. At mabuhay si ng Leandro inspection team. Legarda Mabuhay Leviste, si Mr. Leandro President. Legarda Leviste. No, this is Opo, the Mr. first time that I President. heard na yung congressman mismo ang nagpa-entrap doon sa nagbabribe sa kanya. No? It's really a breath of fresh air. No? Hindi, talaga. No? Not because Senator Legarda is here. You know. Hindi ko kaano si Leandro, but I feel very proud of him. Ano? And I'm proud to be associated na at least colleague natin sa Senate yung nanay niya. Speaking as a fellow woman, maraming salamat po para doon, Mr. President. At sana nga po, yung nararamdaman po ninyo, Mr. President, na breath of fresh air, pag pinagsama-sama yung mga dumarami at lumalakas na efforts sa ngayon, yung sinight po ninyong website na nilaunch ng Office of the President, yung inyong privilege speech, Mr. President, yung pioneering effort ni Representative Leviste, yung pagpapatuloy ng ating Blue Ribbon Committee hearings, ay sana po talaga magkaroon ng isang kind of counter-collusion dito sa collusion na sinasabi nyo nga, Mr. President, na yun ang pinaka-culprit para itong mga krimen na ito and continuing crimes na ito ay hanggang ngayon, hanggang sa point in time na ito ay hindi pa effectively challenged. Baka ngayon po ay pwede po nating pagtulong-tulungan lahat. Yes, dito Mr. sa President. Senado. If it's not asking too much, I would like to propose that the Sumbong sa Pangulo website be expanded to cover other infrastructure projects, hindi lang flood control. It will really help a lot because it helped us a lot in preparing our privilege speech. Ang laki pong tulong talaga. I can believe you, Mr. President, at sana agad maipahayag iyon ng ating PLLO sa Office of the President. Yun naman pong ilan sa contractor na sangkot sa flood control project scams ay hindi po first-time offenders, Mr. President, at na itanong na rin po ito sa inyo ni na Minority Leader at ni Senator Erwin din. Halimbawa, St. Gerard Construction na pagmamay-ari din ng mga diskaya, blacklisted na po nung 2020 pa lang, di po ba? Nung 2016 naman, nasuspindi sila, pero ayun na nga po, nagpalit na lang ng pangalan, nakakuha pa rin ng 440 million pesos worth of contracts. At isa pang halimbawa, yun na nga pong Ed Marie, hindi po ba na mayroon na yung track record ng serious contract violation. So, meron po tayo ditong mga recidivist, mga repeat offenders, Mr. President. Yeah. What can I say, Mr. President? What can we say, Mr. President? So, ito po yung usapin ng blacklists. Tinalakay din nga po ni Minority Leader. How would blacklists work if yun na nga, nagpapalit lang sila ng pangalan, Mr. President? Sa kaso nitong mga diskaya, mayroon silang St. Timothy, Alpha and Omega at St. Gerard nga na pinag-usapan nyo earlier. Tapos ngayon, lumalabas na may isa pa, Elite General Contractor. How would blacklists work kung nakapagtatayo lang din ang mga contractor ng bagong kumpanya para ikutan yung blacklist na yan? At bakit pa tayo nag-blacklist tapos nakakabalik lang? So, ang tanong ko po, Mr. President, how can we impose a true, effective blacklist kung saan yung mga abusadong contractors hindi na talaga makakuha ulit ng kontrata? At ito, napag-usapan nyo rin earlier, Mr. President, kay Minority Leader, hindi ba dapat sinuspindi na sila ng PCAB mismo, ng Philippine Contractors Accreditation Board? Di ba dapat may one-strike policy tayo? Or sila, yung PCAB mismo, Mr. President? Yes, I think, a closer coordination and cooperation, interagency, SEC, PCAB, DPWH, at least magkakaroon din ng checks and balances. Kasi siyempre magre-register yung corporation sa SEC or kung sole proprietorship sa DTI. So kung ma-check by way of good record check and background investigation, kung blacklisted,
maski iba yung pangalan, matrace nila na pareho rin pala yung mga incorporators, wag na lang nila i-register as a corporation sa SEC. So a close coordination and cooperation between and among the different agencies of government, wag lang sila magkukulud. No? Dapat check and balance sa halip na collusion. Agree, Mr. President. Sa halip na collusion, which is lalong na-expose na ito talaga yung krimen dito sa flood control projects or kahit pa, as you were saying, Mr. President, sa ibang mga infrastructure projects na dapat ma-cover din ng isang sumbong website. Maigi nga po kung may interagency coordination. Also to make each and every agency in that group an honest broker. Kung alam po ng PICAB na ngayon po sa interpellations na ito, nagkakaroon tayo ng duda kung nandun sila sa isang interagency body. Tama po kayo, Mr. President, mas makaka-check and balance pati sa isa't isa sa pagganap ng kanilang tungkulin. Pagdating naman po sa proseso ng post-construction phase, ito na pag-usapan nyo rin with Sen. Erwin, hindi ba dapat nakatutok ang COA dahil sa mga multimillion projects na ito para mapigilan ang katiwalian? Kaya lang nga po, Mr. President, lumabas nga po sa balita over the weekend na ang asawa ng isang COA commissioner ay nakakuha di umano ng humigit kumulang na 200 million pesos worth ng flood control projects. Ibig sabihin, so ito, umaalingaw sa isip ko, Mr. President, yung termino yung collusion, yung mismong opisyal ng ahensyang na atasan i-audit ang mga proyektong ito ay tila may connection sa modus ng flood control. So, paano kaya, Mr. President, Well, Mr. President, nabanggit ko rin to sa aking privilege speech, kasama ko 0.5% to 1%. Pag malaking project, payag yung COA, I believe they are referring to the resident COA. Payag sila sa 0.5% kasi ang laki ng project, volume Pag medyo alanganin yung project, medyo maliit lang, hindi mapayag ng 0.5, kailangan 1%. So kung kasabot pati yung COA, kasabot yung inspector team, kasabot yung district engineer, kasabot yung project engineer, naloko na, Mr. President. Naloko na, Mr. President. May layers of collusion pala na pinipil away lang ngayon. Well, you know, Mr. President, coming from law enforcement, ako laging ang aking, where I'm coming from, gusto ko talaga merong certainty of punishment. Kasi pag hindi napaparusahan, lalong na-embolden, at the same time, lumalakas sa loob ng mga susunod, nakakalusot naman gagayan na rin ako. Pero kung merong maparusahan, mag-iisip na maraming beses yung susunod. Mahirap na yan. Merong naparusahan, merong na-convict, merong nakulong. That's the problem, Mr. President. I agree, Mr. President. Yan ay problema at kaya na kikiisa ako sa panawagan nyo, Mr. President, na nabasa ko, narinig sa media recently na dapat talaga may kahit siguro isang malaki na mapanagot dito sa flood control scam na ito bilang deterrent nga for future crimes or criminals to think to commit such crimes. Nakikiisa ako dahil yan din ang paniniwala ko sa pinakamabisang deterrent sa krimen. Kahit pa sa pananaw ng restorative justice, ito ang pinakamalakas na deterrent ay yung certainty na yung gagawa ng krimen ay mahuhuli, maiimbestiga siya kapag at mapoprosecute at kung guilty siya ay masisentensyahan, mapaparusahan. Huling tanong ko na lang po, Mr. President, may paraan, dahil pinag-uusapan natin layers of collusion and therefore dapat layers of accountability. May paraan ba para mahabol ng gobyerno yung mga contractor at i-compel sila na tapusin ang kanilang mga proyekto at their own cost? Magkano po ang porsyento na napupunta ulit sa warranty or performance bond para sa mga nasirang 10%. Ang laki. So, anong pagwawasto o indemnification ang maaaring singilin laban sa mga contractors na may mga proyektong nasira, Mr. President? Depende sa violation, Mr. President. Kung obvious naman, lalo na kung ghost project, alam nga namang
i-repair lang nila yung ghost project nila. Dapat yon talagang prosecution kaagad ang katapat. Opo. Alam nyo, Mr. President, sa privilege speech nyo at lahat ng mga sumasabay na developments, nagkakaroon tuloy ng bagong kahulugan ng ghosting. Hindi na lang po sa mga personal na relasyon, pati po sa relasyon dapat ng gobyerno at private sector sa ating mga mamamayan. Dahil tama pong sinabi nyo, Mr. President, ang perang ginoghost dyan sa mga proyektong yan ay galing talaga sa buwis ng mamamayan. So, in closing, Mr. President, lubhang nakakabahala ang tila sabuatan, collusion nga, na nagaganap sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para makakubra at makalusot sa modus ng flood control. Mula sa mga baluktot na contractors na gumagawa ng substandard at ghost projects, sa mga opisyal na mga ahensyang naatasan mag-implement ng mga proyekto na pumoporsyento naman sa mga proyekto ang ibang mga politiko o nagtangkang maging politiko na nakikinabang sa pondo ng bayan, hanggang pa sa ilang taga-COA na dapat nire-review ang mga kontratang ito pero tila naging kontratista rin, o mga pikab na kailangan pang patunayan sa Senado, sa Blue Ribbon, na ginagawa nila ang kanilang tungkulin talaga. Marami pong salamat muli, Mr. President, Senator Lacson, sa pagbibigay liwanag sa issue na ito. At ngunit, Mr. President, totoong hindi ito nagtatapos dito. Maraming salamat po, Senator. Thank you, Mr. President, and to the distinguished lady from Capiz, maraming salamat po sa inyong mga tanong. Thank you, Senator Risa, Majority Leader. Yes, Mr. President, next interpolate is this representation. I move that I be recognized, Mr. President. Who? This representation. All right. Please proceed. Mr. President, I would like to manifest my support to the revelations made by the gentleman from Cavite in his privilege speech, and ask a few questions later. Ang issue pong ito tungkol sa mga flood control projects ay hindi po biro. Ito po ay nagdudulot ng pagkawatak-watak ng mga tirahan, ari-arihan, kabuhayan. Tila inanod at tinangay ng rumaragas ang baha ang pera ng sambayanan dahil sa kapabayaan at kasakiman. Sabi nga ng ating Pangulo, mahiya naman kayo. Pero ngunit talagang hindi siguro tinatablan ng hiya ang mga walang hiya. Nung nanonood nga ako ng isang linggo, Mr. President, na habang sa presentation at sa privilege speech ni Senator Lacson, nasabi ko sa sarili ko, hindi na sana babaha kung ang kinapalan ang mga semento at ang mga bakal. Ang problema, yung mga muka ang kinapalan. Mayroon po tayong natanggap na may impormasyon na talamak ang korupsyon sa isang district engineering office na binanggit na rin po ng ating pong nagbigay ng privilege speech, yung po district office ng DPWH sa Bulacan. Ang mga impormasyong po ito, Mr. President, ay kinukumpirma rin at naisiwalat na ng anomalya nung nakaraan. Ngunit nais ko pong bigyan diin na ang punot dulo po ng lahat ng ito ay ang kawalan ng plano o ang hindi pagsunod sa master plan. Ang kawalan po ng malinaw na pangmatagalan na plano sa ating infrastructure, ang patsi-patsi o putso-putso ng mga paggawa ng pagbibigay ng puwang para mamayagpag ang korupsyon. Mr. President, the slightest irregularity can ruin the structural integrity of an infrastructure and can cause it to crumble. Ito po yung unang tanong. Mr. President, nabanggit po ng good senator no isang linggo na may mga salta kayo na hindi nyo natagpuan kahulugan sa dictionary kundi sa corruptionary. No? Yun po yung inyo nabanggit. May mga kumausap po sa atin, sa ating opisina, na meron din sila nabanggit na ilang termino tulad ng pang-sports at pang-pamilya ng mga proyekto. Dito sa mga notorious na mga district, DPWH district office, na narinig nyo na po ba yun? Yung pang-sports at pang-pamilya na mga projects. Ngayon lang po, Mr. President. Ang nakaligtaan kong isama sa corruptionary, yung sahod. Alam niyo po ba yung sahod? Ito yung mga collusion ng mga contractors na sumasama sa bidding. Yung iba doon, sasali, pero alam nilang talo sila, sasahod na lang sila. Porsyento na po. Babayaran na lang sila para magpatalo. Para maging legit lang yung bidding, kailangan may mga kasaling iba. Pero kasama na sa gastos yun. So malaki rin. In 1 year, parang
daang milyon din naabutin yung nakalaang pondo para sa mga sahod. So nakalimutan kong isama sa corruptionary yung salitang sahod. Nakasahod na lang sila, Mr. President. May meron tayong may I want dalawa to hear pa. the pang-pamilya and pang-sports pa, Mr. President. Kung nyo maalala yung dating commercial ng Rabing Alcolio, may pang-pamilya at may pang-sports. No, dito naman po, may dadagdag natin sa yung corruptionary na binanggit, yung pang-pamilya, ito po yung mga lehitimong project na dumaan sa tamang proseso, may maayos na planning at budgeting at talagang natapos, may accomplishment. Yung pong pang-sports, ito po yung tinatawag po nila na ito yung pwede nila paglaruan, no? Na kumbaga kadalasan ay ito yung binanggit nyo na katang-isip o guni-guni na ang mangyayari ay wala ng delivery. So ito po yung pang-sports, no? Ito yung talagang pinipera lang at walang delivery. So at least maidagdag po natin sa corruptionary. Thank you for the education, Mr. President. Mapunta naman po tayo, Mr. President, dito sa usapin ng bungi-bungi na mga flood control projects na binabagsak sa mga local government units dahil itong mga nakaraang linggo after nung Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Marcoleta at ng privilege speech ng gentleman from Cavite ay may sari-saring mga LG officials ang nagsalita na marami raw proyekto na hindi nila alam at hindi po nakonsulta sa kanila at basta na lamang binaba sa kanila. Gaya ng inyo nabanggit. Posible ba na kahit na hindi kailangan ng lugar o ng LGU ang proyekto ay ito isinisagawa at pinipilit na isaksak upang ma-disburse lamang o magamit yung pondo? Posible po. I believe na merong mga ganyang mga kaso, Mr. President. So, nangyayari dito, Mr. President, nakakalungkot, no? Kahit hindi kailangan, gaya nga na sinabi ng mga LG officials, talagang dinadala na lang yung pondo, magkakaroon ng proyekto. Mukhang ibig sabihin yan, Mr. President, Your Honor, mukhang alam na natin na talagang pagkakapirahan lamang. Alam na this. Mr. President, ganitong kalakaran ay dapat nang matigil. Ako yung naniniwala. No? Hindi po na, ang nangyari, hindi na po need-driven. Gaya nung nabanggit nyo kanina. Ang mga proyekto, kundi greed-driven. No? Hindi na need-driven, kundi greed-driven. So, paano po natin kaya ito mapipigilan na hindi na mangyari? Ang pagiging aktibo ba ng regional development councils na dapat dumaan sa kanila muna ang mga nasabing mga proposed projects bago po ito dumaan, kung sakaling dumaan sa NEP o kaya sa insertions, ay dapat sigurong maging aktibo ang regional development councils. That should have been the practice, Mr. President. Kailangan talaga mag-emanate from the local development councils yung mga proyekto, karamihan doon at least, except the mga big ticket projects, talaga national yon. Pero pagka needs and priorities ng local government units sa pag-usapan, dapat sa kanila manggaling. Tsaka naalala ko, Mr. President, nung ako'y nasa House pa, no, dati po ay pag national projects, it's left with the national offices. Ang pwede lang natin magkaroon intervention, yung po mga barangay roads, no, yung mga very local, barangay halls, municipal roads, and the like. Kaya lang mukhang in the recent years, mukhang naiba po ang lahat ng ito at mukhang tinakailangan kailangan talagang magkaroon ng overhaul para po mabalik sa bago, sa dati. I couldn't agree more, Mr. President. Mr. President, meron tayong impormasyon na nakalap na ito po nakakabahala din, no, na minsan pag lumabas po yung General Appropriations Act, kasi po yung mga contractor na nag-aantay, yung mga DPWs at iba pa, malalaman lamang kapag kung ano po yung mga lumabas, no? So yung mga detailed matrix, mga project plan, minsan daw in 2 weeks kinakailangan nilang tapusin. So nakakabahala dahil ito ang magiging dahilan kung bakit nagiging bungi-bungi siguro ang proyekto, dahil ang nangyayari daw Mr. President, hindi ko lang kung nakuha niyo impormasyon na minsan dahil po sa oras, no, ay minsan tinuturo-turo na lang. Minsan yung coordinates ay mali-mali, kaya po
siguro yung pinresent yung proyekto, yung sa Bulacan, yung sa Nauhan, hindi dikit-dikit. Sabi daw ay para lang magawa ay dahil sa pagmamadali ay tinuturo-turo na lang daw ng DPWH kung kanino mapupunta ang mga proyekto. Yan po daw ang nangyayari. It's happening, Mr. President. So yun po nakalungkot, Mr. President, kasi po talagang kung bungi-bungi at patsi-patsi ang tubig, baha ay tubig ay hahanap po talaga ng pupuntahan. Mr. President, hindi na po ako masyado magpapakahaba, but I'm just hoping to get the support of the gentleman from Cavite also and our colleagues na siguro hindi na po nakakatawa na pinipilit natin ang ating mga kababayan na maging resilient na lamang. Korupsyon at kawalan ng isang comprehensive master plan ang nakikita ko pong na dahilan kung bakit paulit-ulit ang pagbabaha at mga sakuna na dapat ay nabibigyan solusyon ng mga government infrastructure projects. Kaya naman po, Mr. President, mas porsigido po tayo ngayon na isulong ang aking panukalang batas, Senate Bill number 2, ang Master Plan for Infrastructure and National Development Act. Gagawa po tayo ng Comprehensive Infrastructure Development Master Plan na magsisilbing Biblia ng lahat ng infrastructure projects ng gobyerno. We will be hitting two birds with one stone, Mr. President, with this measure. Since we have a lot of catching up to do in terms of infrastructure development with our ASEAN neighbors, the infra projects, especially the big ticket items, will transcend different administrations. And second, with the comprehensive master plan, we can avoid occurrence of these insignificant ghost projects and stop the modus of corruption. Naghanda na po tayo ng isang privilege speech tungkol dito na nais ko po sana ibahagi sa inyo sa mga susunod na araw. Sana po, Mr. President, pagtulong-tulungan po natin na maipasa ito sa Senado, hindi po tayo titigil at magtatrabaho po tayo para sa isang maayos, world-class na mga infrastruktura na deserve ng ating mga kababayan. Mr. President, I'd like to thank the gentleman from Cavite. Maraming salamat po for bringing this up. No? Tama lang po talagang kinakailangan na po talaga nating matigil ang gatong modus dahil talagang medyo umobra na po. Na, marami na po, sabi ko nga yung iba po impierno levels na at wala na pong kinatatakutan at wala na hong iya. Kaya maraming salamat sa Senator Lacson for bringing this up. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.